Mga Pilipino sa Shizuoka, Japan, nagsagawa ng isang mapayapang prayer rally para kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay nasa ikalawang buwan na ng kanyang pananatili sa The Hague, Netherlands. Narito ang ulat ni Ivy Astilio. Nakiisa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga Filipino community dito sa Kagawa, Shizuoka, Japan sa kanilang isinagawang Bring PRRD Home at Peaceful Prayer Rally bilang pag-alala sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas noong Marso 11. May tunay na malasakit sa bawat Pilipino at wagas na pagmamahal sa bayan. Ganito inilarawan ng mga taga-suporta sa Kakigawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng kanilang pagiging abala bilang mga OFW, naglaan sila ng oras upang ipakita ang kanilang suporta sa pamamagitan ng mapayapang rally na may panawagang ibalik na sa bansa si FPRRD. Hindi politika ang nagtulak sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa Kakigawa, kundi ang taos-pusong pasasalamat sa mga nagawa ni Duterte para sa bayan, lalo na sa mga Pilipino sa ibayong dagat. Ramdam na ramdam po namin, hindi niya kami pinabayaan. At saka kahit nga ngayon na wala na siya sa administration, pero nararamdaman pa rin natin kahit yung pag-sacrifice niya ng sarili niyang, kahit ayaw man niyang dalhin siya doon sa The Hague, doon siya, it was all for us. Lahat, hindi lang kami mga OFWs, kundi sa lahat po ng Pilipino dyan sa Pilipinas at sa buong mundo po. Yes, so I guess yung pagmamahal na ginawa niya is unconditional. We call it unconditional love. Kasi kahit kami nandito sa ibang bansa, pinapakita niya talaga, hindi lang sa pagbisita, kundi yung serbisyo na ginawa niya sa kapwa Pilipino, ng mga staff niya doon sa Pilipinas, directly talagang sinasabi niya ng buong puso na yung pag-serve niyo sa kapwa Pilipino ay ang pag-serve niyo sa country natin. Makakauwi na si Tatay Digong at sana pauwi na ng Marcos administration. Yan lang po ang natin, no, na kasi nami-miss na siya sa buong mundo mga Pilipino lalo mga OFW. Hanggang ngayon yung sakit na naramdaman nila nandyan pa rin ngayon, hindi nawawala. Mula nung kinuha siya na 2 buwan na ngayon, hanggang ngayon yung sakit na naramdaman ng mga Pilipino, lalo na ako, ang pamilya ko, talagang nandito pa. Hindi ito mawawala. Hanggang nandoon pa si Tatay Digong. Sa kay President Duterte, lahat ng mga Dutertes, kami po, pamilya namin ng Toshimitsu, solid po kami. Kasi maganda talaga ang pamamalakad ni President Duterte at saka nang nangyari niya ngayon, talagang buong Davao, talagang masakit sa amin yun. Kasi namin talaga si President Duterte, taga Davao, at saka hindi lang naman sa Davao, buong Pilipinas, diba? Tayo ngayon sa nangyari ni President Duterte. Basta malinis, maganda, walang adik, walang magnanakaw. Yun lang po ang masasabi ko. Sa ngayon, ibang-iba, malayo sa dati. Nagkagulo, maraming patay, ay naku, sobra. Kaya sana ibalik po natin si President Duterte. Bring back home PRRD. Espesyal na panauhin si dating PCOO Undersecretary Dr. Lorraine Badoy na nagbahagi ng kanyang paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Nagpaabot din siya ng mensahe para sa mga taga-suporta ni PRRD. Si PRRD, diba? 80 years old, ginawa niya yan sa kanya. Ang isang pangulong totoong naglingkod sa atin. Ano pa ang ibig sabihin ni Marcos dyan? Ang ibig sabihin, wala nang Pilipino ang ligtas sa Pilipinas ngayon. Kasi wala nang saligang batas. At mula't simula, and I've been on the receiving end, at saka ang SMNI, ang KOJC, ng karahasan ng Marcos administration, na ang mensahe, wala nang batas sa Pilipinas, kami ang batas. Kung ano ang naisip namin na tama, yun ang gagawin namin. Hihilahin ka namin. Kakalad ka rin ka namin. Poposasan ka namin. Wala kaming pakialam dyan sa patas-patas na yan. Yan ang maliwanag na mensahe ni Bongbong Marcos sa Pilipinas at sa mundo. Nagpaabot naman ng mensahe ng pasasalamat ang isa sa mga taga-suporta ni PRRD. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa
ating dating tatay ng bansa, si Rodrigo Roa Duterte, na ginawa niyang pagsakripisyo sa ating bansa para lang mapaganda at magkakaroon tayo ng peace of mind sa gabi na lumabas tayo na buhay sa ating bahay, makakauwi rin tayo ng buhay. Tatay Digong, magpakatatag lang po kayo. Andi dito kami sa likod mo. Naiiyak tuloy ako. Yung sa nangyari po sa inyo, talagang labag po sa loob namin, masakit sa loob namin. And nakakalungkot isipin na despite of all your sacrifices para sa mga Pilipino, para sa country natin, meron po talagang mga hudas na talagang pilit po kayong lahat po ng ginagawa nyo para sa amin, lahat po tinatanggal yon. At saka nakakalungkot din po na may mga Pilipino talaga kahit saan dito sa mundo, sa buong mundo na tinulungan nyo po at lahat-lahat talagang hudas talaga at talagang hindi nila sinusuklian po yung lahat ng ginawa nyo po para sa country po natin at sa atin. Yung sa kanila na lang is parang nawala na yung pagiging patriotic ng Pilipino. Yun po ang nakakalungkot sa lahat. Pera-pera na lang po halos lahat. Yung mga lahat na tinulungan ninyo, ginawa nyo po lahat na at least maiangat yung pangalan natin. Lahat ng mga kabataan na nagkaroon ng magandang kinabukasan, talagang nakakalungkot isipin na hinayaan lang po kayo. Pero mula rito sa Kakigawa, Shizuoka, Japan, ako si Ivy Astilio, ang inyong Global Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.